Kinakabahan ako. Ah! Hello, everyone! Ang pangit nun. Shit. Bakit hindi ko na naman ito napag-isipan? Hello! Welcome to Yanni's Room! OA. Ate, makakapag-intro ka ba? Hello mga te, welcome to Yanni's Room. At para akong nasusuka. As in, para akong nasusuka sa sobrang anxious ko. Na-shoot tong episode na to. Ang daming nangyayari. Okay, so asa na nga po ako? Titignan ko lang aking teleprompter. Hello, welcome sa Yanni's Room. Ito ang podcast na parang 2 years ko na atang pinaplano at ngayon ko lang siya nagawa. God, para talaga ako masusuka. Well, it's been a while. It's been a while. Huwag na tayo mag-English, okay? I-establish na natin yun sa podcast na to na hindi na tayo mag-i-English. Pero, ang tagal na ng, pati Tagalog, hindi ko kaya. Guys, kinakabahan talaga ako. Alam niyo yung feeling na para akong nasa first date? And ayoko magbukang tanga? And I know I'm failing so bad. Kasi feeling ko mukha akong tanga right now. I feel like if pinapanood nyo ako sa kung asan man ako, which is Instagram and TikTok, feeling ko alam nyo na parang medyo matagal ko na talagang pinaplano na magkaroon ng Yanni's Room. 2 years ago na nang last ako magkaroon ng podcast, which is Gabi ng Bading. Since then, I knew na gusto ko talagang gumawa ng sarili kong podcast nung nag-end yung GNB. Alam ko ang sarili ko na, shucks, gusto ko mag-podcast kasi na-enjoy ko siya so much. Naririnig niyo ba yung mga jeep at tricycle na dumadaan? Yes. Andito pa rin sila. I'm a yapper. Pinanganak ako ng nanay ko na dumadaldal, feeling ko. And parang pinanganak ako para dumaldal. So feeling ko, kaya ko siya eh. Dapat ko siyang gawin eh. Pero, mga te, ang daming nangyari. Oh my God, ang daming nangyari. Para sa mga ngayon pala nakakarinig sa akin or nakakakita sa akin, baka hindi kayo nakinig ng GNB before or baka hindi nyo ako napanood sa Twitter before. Like, first time nyo talaga ito mamimit, si Yanni Hatisu. I think that's a good idea. Sige nga, kunyari, first time tayo mag-meet. Naging date na talaga to. Oh, hi, I'm Yanni. Sa akong content creator, nag-start ako sa Twitter nung, I think, 18 years old ako. So, nag-start ako mag-upload ng skits. And, noong 2021, nag-host ako ng isang queer-themed podcast sa Spotify. Oh my God, that was during the pandemic, mga te. And, nag-end ang GNB ng end of 2021. So, January to December 2021. Marami dito, I feel like marami sa inyo na nakakilala sa akin from GNB. And na-appreciate ko truly na ang dami talaga nag-a-ask sa akin gumawa ng podcast. Ay, ngayon ko lang siya nagawa. Kasi, going back, ano nga ba nangyari sa akin? Catch up tayo. Kamustahan? Well, long story short, depression. Kim! Noong 2022, nag-end ang pandemic. Nag-end ba ang pandemic ng 2022? My God, distorted na yung sense of time ko. So, nag-college ako sa UPLB. Doon ako naglaho. Honestly, alam niyo, hindi naman ako naglaho. Nag-upload pa rin naman ako ng content nung nasa UPLB ako. As far as I'm concerned, mga short-form content nga lang. Pero sinasabi ng mga tao na, Yanni, tagal na kitang di nakikita. Yanni, yasan ka na. Okay, well, ayun yung nangyari. Nasa UPLB ako for the past 2 years. Nag-aaral ako doon. At, damn. Bakit may long pause? Ang dramatic. Nag-aaral ako sa UPLB and graduate ako this year. Shit, graduate na ako. Oh my God! May mga tao dito na parang nakasubaybay talaga sa akin ever since. And matagal ko na sinasabi yung about Yanni's Room. So, Yanni's Room. Ito na, tama ba ako? Tama ako sa program. Yanni's Room. Explain kung ano ang Yanni's Room. Ang Yanni's Room ay
isang passion project. Ang arte ng passion project. Honestly, hindi ko alam kung ano bang gusto ko ma-accomplish sa Yanni's Room, di ba? Anong gusto kong ipakita? Yung mga tricycle dito sa tuktukan. Gusto ko lang naman na yung Yanni's Room ay maging, honestly, area for my thoughts. Avenue for my yapping. For sharing my opinions. And I guess offering warmth to people. Warmth? Warmth? Ano ako? Takure? Hindi. Pero kasi, nung sa GNB, parang a lot of people told me or us na they felt seen and heard through the podcast. Especially because catering to queers, to young queers pa yung podcast na yon. So, syempre, struggles with identity in the middle of a pandemic. Parang may na-offer na ganun yung GNB sa listeners namin before. And ako po ma'am, naniniwala ako na parang sobrang helpful na avenue ng podcasts in creating that sense of community and sense of warmth to the listeners. Kaya ko siya ginawang thesis. Honestly, ang dami kong worries about it. About creating Yanni's Room. Or about creating a podcast again. Kasi una, iba na talaga yung landscape ng podcasting right now sa Philippines compared to how it was nung pandemic. Kasi nung pandemic, in demand talaga. Hardcore. Syempre, a lot of people are isolated and then wala silang kasama. And through the podcast, feeling nila, meron silang kaibigan or katropa na kausap nila. Diba? Baliw lang. And right now kasi, the pandemic has ended. Guys, nag-end na ba talaga? Sorry, wala talaga akong sense of time. Feeling ko talaga since 2016, nagugunaw na yung mundo. So, hindi ko alam. Feeling ko nasa pandemic pa rin ako. Hindi ko alam kung ano nangyari for the past 2 years. Andun na yung question na if itutuloy mo tong podcast na to, meron ka pa bang audience? As in, meron pa bang consumers? Siyempre, nasabi yun sa akin ng friends ko, yung worries na yun. Pero itutuloy ko pa rin. Kasi passion project ko nga siya. And honestly, ako kasi, nakikinig pa rin ako sa podcast. Personally, I am. Listener pa rin ako ng podcast. Sobrang laking tulong pa rin sa akin ng podcast kapag sobrang daming nangyayari sa utak ko. And gusto ko yung anong word? Gusto ko yung end call na natin to, Bax. Gusto ko yung i-replicate. Gusto ko pa rin yung gawin. At least para sa mga makikinig sa akin. Kasi feel ko, kahit isa, kahit dalawa na makikinig nito, okay na ako. Goods na ako. Feel ko meron sa inyo na parang, habang tumatae, kung kailan kayo nakikinig ng podcast, or habang, sasabihin ko sana, habang nagbabayis. Meron ba nakikinig ng podcast habang nagbabayis? Uy, I mean, not to shame you guys, pero wag niyong gagawin yun na. Hindi ko ma-imagine na may nagbabayis sa boses ko. Anyway, I feel kahit isa or dalawa, kahit ako yung dun out of 2 viewers, ako yung nakikinig, okay na ako dun. Feeling ko sobrang daming daldal sa pagkataong to. Sa liit kong to, sobrang dami kong gustong sabihin. Kaya magpo-podcast ako. Yes. That's right. Sorry, init na ako, guys. Kasi hindi pa rin ako nagpapalit ng aircon. Yung aircon ko dati na sobrang ingay, yun pa rin yung aircon ko right now. Second kong worry, bakla ko yun ng taon. Honestly, hindi ko alam if kaya ko pa to. Andun yung concern na yun. Kasi, nakakapag-podcast pa rin naman ako. I mean, nag-guest ako sa Ang Walang Kwentang Podcast. Ang Walang Kwentang Channel, nagbago na. My God, kinanonize nila ako bilang santo.
Which is crazy to me. Thank you, Direct Tonet. And thank you, Direct JP. Pero mukha ba akong Santo Niño sa inyo? Pero alam niyo yun, yung maging host ka ulit, yung ikaw yung magdidirect ng flow ng conversation. Ate, hindi ko alam if kaya ko pa yun. And honestly, meron kasi akong worry na feeling ko, ang sama ng word na to. Huwag niyo tong sasabihin sa sarili niyo. Pero, concern ko to. Feeling ko nag-dumb down ako a bit. Ang hirap pag, alam mo yun, ang hirap kapag hindi mo napapractice masyado yung utak mo and yung pagsasalita mo for a while. Parang biglang, may opinion pa ba ako? At this point, hindi ko na alam. Ang daming nangyari sa 2024 pa lang. Na feeling ko sobrang tagal ko nang hindi nakakabuo ng opinion at ng thought. Parang 2024, ang ginagawa ko lang is umiyak. Okay, tayo-tayo lang naman to, guys. And feeling ko sa mga susunod na episode, mababanggit ko pa rin to. Pero, oh my God! The mental illness, it gets to you! Worry ko yun. Sabi ko, fuck. What if hindi naka-interesting? What if wala nagkwenta yung mga lumalabas sa bibig ko? Fuck! Ba't pa ako magpo-podcast? Feeling ko, sobrang tagal kong naging stagnant. And sobrang tagal kong naging stressed na I really doubted if kaya ko ba tong gawin. Lalo na't gagawin ko siya alone without a co-host. Diba? That's gonna be different. And that is so scary to me. Real. I'm so anxious about it. I'm so scared about it. Pero sige. Ewan ko, hindi. Okay, na-catch ko yung sarili ko doon. Muntik na ako mag-self-pity like that. Yun yung second kong worry. Hindi ko alam if kaya ko pang mag-form ng isang coherent na opinion and coherent na thought. Ate, actually, sobrang dami kong worry. Hindi ko na siya maalala ngayon. And ayoko na siyang alalahanin. Okay, ang dami kong worry. Alam nyo ba, dapat doon ako mag-record. Dapat ganun yung setup. Pero hindi ako nagandahan, kaya lumipat ako dito sa upuan. Second, my God, tinatry ko ipakita yung ano na yan, yung light na yan. Kasi mga pinagawa ko yan precisely for this podcast para meron akong background. Baklo, hindi kita sa camera kanina. Ang daming nangyayari, ate. Alam niyo yung parang ang daming nagiging mali na parang fuck. Itutuloy ko ba to? Toxic trait ko kasi yon. Sobrang gusto ko perfect na mga bagay. Sobrang gusto ko detalyado yan, before ako mag-push through. Ang nangyayari, sa sobrang pagdadwell ko on the details, hindi ko na talaga nagagawa yung bagay na gusto kong gawin. So parang, kahit ang daming mali kanina, kahit feeling ko mali yung placement ng ring light, mukha akong kukunin ng langit. Agree or disagree? Comment below. Sabi ko, shucks, ang dami. Dapat pala nag-production design muna ako. Paano yung teaser ng podcast na to? Dapat months before nilalabas ko na. Dapat perfect for... Nag-dis na ako ng t-shirt. Inipit ko ang buhok ko. Nilabas ko yung mic ko. And sabi ko, okay, I'm gonna do it scared. And I'm gonna do it unprepared. Nakakainis! Feeling ko sobrang inspirational ko dun. For a bit, feeling ko, wow, I'm gonna do it scared. Maybe I still got it. Kim. Isa pa sa worries ko, sobrang init. Feeling ko kailangan ko na talagang bumili ng aircon na hindi maingay for this podcast. Fourth, ayan nga, sobrang dami na naging delay ng podcast na to. Ang Yanni's Room, guys, since sabi ko nga sa inyo, 2022 ko pa siya pinaplano. And actually, 2022 pa lang, nakapag-shoot na ako ng isang episode. And I feel like it did not work. Kasi, wala siyang flow. Which is worried ako na baka wala rin tong flow. Pero never mind. If hindi perfect tong episode na to, sabihin nyo na lang, sige, give na lang natin to kay Yanni. Oo. Kasi after 2 years, ngayon na siya nag-podcast. Sabihin na lang natin to anong tawag doon? Test episode. Test pilot. Test run. Oh. Mag-i-improve pa to, guys.
let's improve together sa next episodes. Okay? Okay. Sino wala yung train of thought ko? Ang funny kasi, bago ako mag-shoot ng episode na to, naka-makeup ako kasi galing ako sa labas. Tapos, grabe, nakaka 22 minutes na ako. Okay. Naka-makeup ako kasi galing ako sa labas. Tapos sabi ko, may pakulo pa akong ganto talaga, guys. Sabi ko, ay sige, upo ako sa harap ng camera, tapos kunyari remove ko yung makeup ko. Kasi metaphor, te. Parang metaphor na, guys, sa Yanni's room, ipapakita ko sa inyo yung bear na ako. Nakahubad talaga man. I mean, yung totoong ako. Walang tago-tago. Kaya sabi ko, mag-remove ako ng makeup sa harap ng camera. Habang sinushoot yung episode. So, which is, nung sinabi ko na siya, sabi ko, mukha palang tanga. Ano iniisip ko? Bakit pa ako nag-iisip ng metaphor? Bopuls lang. Okay, as much as I want the podcast to be a safe space for raw emotions, raw topics, for vulnerability, ayoko naman na puro vulnerability lang din. Kasi feeling ko magiging mabigat yon for you guys. Baka magmukha lang tong trauma dumping. So, itatry ko yung best. Hindi itatry. So, syempre, mag-offer din naman ako ng mga random na topics gaya ng mga chismis na nasasagop ko tungkol sa mga influence. Kaya hindi ako ganun. Siyempre, gusto ko pa rin naman mag-talk about random things and basta, I just want this podcast to be at the moment. Spontaneous. Gaya na sabi ko kanina, nakikinig pa rin ako ng podcast at ang pinapakinggan ko ay si Emma Chamberlain. So, yung anything goes. Sobrang daming topics. Any. And I like it so much. Sorry, dumigay ako. Rinig kaya yun sa mic? Ano nga ba dapat nyo expect? Oh my God. I think random things. Gusto ko rin mag-advise sa mga tao kasi itong mga to, sa IG ko, my God, ang dami yung sinasubmit na problema dun. Na parang, hindi ko lang bakit sa akin yung tinatanong, mukha ba akong reliable and credible to answer all your problems? Pero syempre, gagawin natin topic yan dito sa podcast. Wow! Bagong-bago, no? Bagong-bago yung mag-a-advise segment. Pero kasi parang ang saya lang din pag-usapan ng mga experience nyo. Bakit ko ba ine-explain? Pwede bang surprise na lang? Para wala na kayong i-hold na expectations? Pwede bang, ayoko na rin kasi mag-promise. Alam ko may kasalanan ako doon kasi sinabi ko nga na parang October ko dapat to ilalabas, which is Yanni's Room, October 2024. My God! 2022 pa nga dapat, di ba? And look, kailan ko siya nailabas? November 2024. Alam niyo, wala na akong sabihin, te. Give ko na. Kung galit kayo sa akin, sige, go. Kung tampo kayo sa akin, okay, go. Pero dito pa rin kayo. So, sinong panalo, te? Ako pa rin. Gusto ko lang siya maging chill, honestly. Gusto ko lang na parang meron kayong batang nagyayap pag pinapakinggan niyo ako, ganon. Pero ayoko maging sobrang walang kwenta. Feeling ko sobrang ratatatatat ng bunganga ako right now. Sana magstay pa rin kayo for the next episodes kasi nagpe-prepare ako ng... Promise, nagpe-prepare na talaga. May flow talaga ako, guys. Real, may flow talaga. Hindi lang nasundan ng utak ko. Ngayon nag-worry na ako about that. Feeling ko hindi magagawa ng utak ko sumunod sa isang flow. Init na. Init na ako. Namamawis na yung kili-kili ko. Regardless naman of all the worries that I have, sobrang laking bagay for me na pick up ko yung sarili ko to do this. Kasi feeling ko talaga, for years, medyo stagnant ako, creative-wise. Alam niyo, hindi naman. Ang sama lang ng utak ko. Kasi ang dami naman nangyari this year eh. Like, nagko-content pa rin naman ako. Nilabas yung Marahuyu project. Panoorin mo naman, te. Nilabas yung Marahuyu project. And
nakapag-host ako sa my God, nakapag-host ako sa I Want ASAP. So, hindi naman ako ganun ka-stagnant. But every time I try to recall, hindi ko alam kung bakit hindi ko maalala yung mga bagay na ginawa ko. At hindi ko alam kung bakit feel ko na ang stagnant talaga. Kasi feeling ko for a while, wala ako nagagawang bago. So parang for me, sobrang laking bagay na na-shoot ko to, even itong episode na to. At na-release ko. Feeling ko sobrang laking bagay nga kapag na-send ko na to sa editor ko. Kasi damn, I did that. Pasensya na guys with this brain, ang hirap niyang gawin. Hindi lang siya basta, ewan ko, it's always, yung consistency, it has always been a challenge to me. So, hindi ko sinasabing i-praise niyo ako. Hindi ko sinasabing, oh my God, Yani, you're so good. Pero big deal siya for me. And, magdadrama na naman. Ayoko ng drama, guys, Hindi tayo ganito dito. Feeling ko magiging madrama tayo. Big deal din for me na andito kayo. Kahit isa ka lang, or dalawa ka lang, or tatlo ka lang. Pick ko yan, te. Avail ko yan. Sobrang thankful ko. Sana kahit ganito ako kadaldal, at kahit ganito kabilis yung utak ko, may mapapulot tayong lahat sa podcast na to. Oo, sana may patunguhan to, mga te. And sana funny pa rin ako. And sana creative pa rin ako. Ewan ko, feeling ko itong Yanni's Room, feeling ko, ito yung magiging, ayoko na sabihin, naka-pressure pala. Hindi, pero feeling ko, it's kinda the start of something new for me. And I don't want it to feel like, sorry te, hindi ko masabi kasi baka mali yung grammar ko. Paano ako nakagraduate ng communication arts nang hindi talaga marunong magsalita? I don't want it to feel like a choir. A chore? A core? Chore. Tama yung chore. Chore. Feel ko tama yun. Guys, promise hindi ako bobo. Promise, hindi ako bobo. Sadyang hindi ko alam kung bakit nakakalimutan ko yung pronunciation ng mga bagay-bagay. Ayun, excited ako sa mga susunod dating date. Nakakainis na tinawag ko na siyang date, no? Sorry, nanonood kasi ako ng Chicken Shop Date. Chicken Stop Date. Alam niyo ba yun? Anyway, excited ako sa mga susunod nating episode. And nagmukha lang tuloy apology letter tong episode na to. Well, I hope you got to know me. I hope kahit papano nakapag-catch up tayo. See you next Thursday, mga ka-krisis ko. Feeling ko kasi talaga Thursday yung schedule ng mga kinikrisis, kaya doon ako magre-release ng episode. See you sa Thursday, every 9 p.m. The bell! Sorry, ang saya ko. Thank you, and it took me 2 years. My God, 2 years na ang kalaban ko lang ay utak ko. So, it took me 2 years to say this, but welcome to Yanni's Room. Mukha na akong tanga doon. Ang tagal kong umiti. Maganda ba yung tono? Gusto niyo ba, welcome to Yanni's Room. And parang Mimiya yun. Basta welcome. Pasok, feel at home. Go. Cute nun. Pasok, feel at home. Alam, cute talaga nun. Anyway. Pasensya na ko, ang bilis ko magsalita. Ganito yung thought process ko, guys.